Konting trivia mga kapatid ha. Alam nyo bang ang Pilipinas ang isa sa top global exporter ng tropical food sa buong mundo? Ilan po sa mga pagkain na yan? Pinya, mangga at coconut. Talaga namang pag world class po ang pagkaing Pinoy. Kaya naman taon-taon nagsasagawa ang Department of Trade and Industry Center for International Trade Expositions and Missions ng International Food Exhibition o IFEX. Aminin po natin, isa ito sa mga trade fair po na talagang hinihintay natin taon-taon. Layunin po ng food exhibition na magkaroon ng platform ang mga food business at MSMEs sa global market. At para po mas maipaliwanag pa sa atin ang IFEX 2026, makakasama po natin si Ms. Rowena Mendoza, ang Department Manager ng Center for International Trade Expositions and Missions ng DTI. Perfect morning, Ms. Rowena. Perfect morning po, Miss Cheryl. Thank you for coming. It's good to see you Salamat again. po ulit. Di ba naikot na ninyo lahat dito sa Kapatid Network? Yes Ay, po. Suki na kami. Suking-suki, lalo na pag ito ang pag-uusapan natin, ang IFEX 2026, mga kapatid. Ito isa ko sa talagang naghihintay, nag-aabang. Ito po'y gaganapin na this coming May, mga kapatid, kaya wag niyong palalagpasin. Pero itong IFEX, pang ilang taon na ba ito? Paano ba ito nagsimula? Kailan? Nung 2004 po tayo nagsimula ng IFEX. Pero prior to that, meron po tayong ibang pangalan siya. Kumbaga na-rebrand lang po natin ng IFEX into International Food Exhibition. Pero nung mga unang mga taon po niyan, nagsimula po tayo sa local event, the National Food Fest. Tapos nakita natin yung potentials for the export market. So naging Asian Ethnic Food Fest. At ngayon po naging International Food Exhibition or IFEX Philippines. So naging yung 20 years po natin or right now it's our 19th edition, pero hindi po ibig sabihin na nung 19 years lang po tayo na nagkaroon ng opportunity para i-promote ang Philippine products abroad. So prior to that po, nagkakaroon na po tayo na nung years ng 1990s pa po. So, ngayon lang, talagang mas lumalawak ang Yes naaabot po. natin. Mas Opo. maraming bansa Lalo or na baka may digital oo, platforms. baka lahat na nga ng bansa naaabot natin na. Meron na po kasi nung last count namin para mga more than 50 countries po ang nagpupunta na po sa ating event sa IFEX Philippines. Wow, that's good to know. Ibig sabihin Yes. talagang na-embrace nila Totoo po. whatever we're offering now. Kamustahin ko lang, kamusta ba yung nakaraang taon na IFEX po natin? Maganda naman po ang naging turnout ng event po natin last year dahil aside from the 10,000 visitors na regular po natin na yun po ang ating aim at nata-target na-achieve naman po natin yung ganong number of visitors, trade buyers, and even natin exhibitors po natin, mga 500 or more than 500 exhibitors po yan, both local and international. So, in terms of sales, naka-register din po tayo ng mga $90 million Wow. of worth of export sales po noon. Hindi pa po kasama doon yung mga more than 100, I think if I can remember, it's more than 120 million pesos naman po in terms of retail. Oo. So yung sa mga local din natin. And then meron po, that's for the local, hindi po local buyers natin. Pero iba pa yung retail. May retail po tayo na talagang yung regular lang ng sa mga general public na bumibili on the spot. So okay. meron po yan, more than rin po yan, mga, I don't know if it's about 65 million pesos po yung ni-report po last year. That's good to know. Yes So, ngayon, ano po ang tema, saan nakafocus, paano pa natin mas ginawang enticing para sa mga international buyers at sa mga locals po itong darating na IFEX 2026? Yung IFEX po, sabi na po natin na this is the na B2B or business to business export oriented, or pinasabi natin pinakamalaking B2B export oriented food show for dito sa Pilipinas. And gusto po natin ngayon na i-focus for this year yung mga tropical flavors natin for the world. So nabanggit niyo po kanina yung coconut, yung mangga, yung pinya, banana. So meron po tayong mga iba pa na mga rising stars na sinasabi natin, yung calamansi, mga ube, durian. So
So meron pa tayong mga even yung mga malunggay or other ano po natin, mga healthy food products or healthy food ng mga commodities natin. Turmeric diba? po, yan po. Yan pa yung mga medyo strong din po sa atin. Mm-mm. So yung mga flavors doon, nang sinasabi natin yung ating flavor profiles na SSBS or yung ating sour, salty, bitter, and sweet. In-expand po natin siya kasi meron pa tayong mga ibang mga umami na mga flavors, yung ating mga nutty or yung mga earthy. So yung mga ganun, kung anong klaseng taste ang ano yan, nandito po sa IFEX. Kumbaga fusion of all flavors. At represented yan, Luzon, Yes, Visayas at totoo po. Mindanao. Oo naman po. We are masaya po tayo na i-report na represented almost all the regions na ngayon parang mga nasa 15 to 16 regions ang nasa IFEX Philippines. Gaano karaming exhibitors po ang ating inaasahan? Ang tinatarget po natin sa ngayon din po is 500 pero ano po Last yan? year, lumagpas eh. Lumagpas nga po. Siyempre, nandun ulit tayo. Sigurado. Gusto natin na Oo. lalagpasan ulit natin siya this year. Ang count kasi namin, yung mga iba po, dahil ngayon nakita namin na kulang po ang ating exhibition space. So, yung mga iba po, nagsishare ng booth Oo. para na lang ma-accommodate. Lalo na po sa ating mga regional exhibitors po na para din po makatipid din sila ng kaunti. Nagsishare po silang booth kasi kaya yung count namin dumadami because of the booth sharing. Pero kung booth lang ang pag-uusapan natin, how many booths po ang kaya ng World Trade? Ang World Trade po sa main hall is about 390. And then sa sa marketplace yung tent po nila it's about 190 din. Ganon po siya na So napupuno siya. 'di ba, mga kapatid? Kaya nasa 580. Yes, opo. Tapos may sharing May pa sharing, yung pero ilan. meron tayong mga, of course, meron tayong mga food brands so medyo established na or yung ating mga malalaking mga food Hindi naman sila pwedeng isang booth so lang. mga apat yan. So ganun po yung mga nila, yung mga kinukuha nila. Kaya yun din po, yun doon tayo nagkakaroon ng ng mga yung adjustment in terms of the pag-allocate ng mga booths. Pero nila. puno na ba? Or Ay, yung opo. mga MSMEs natin na interesado, pwede pa ba silang humabol or i-check nila sa kanilang region? Nako po, ang ho natin dito, masayang problema po siya. Oo. Na kahit po yung sa mga international po natin, na kailangan po din natin i-accommodate. We're trying our best. Medyo merong mga iba tayong partners na medyo na-try nating bigyan din po siyempre ng kaukulang rin sila importansya na magkaroon sila ng space doon. So yun po, ngayon po nag-challenge po talaga siya to accommodate everyone. So it's really Dapat full pack. ma-expand. Yung exhibition Expansion, space. Oo, yung space. May ilalaki pa ba ang World Trade natin? Mawawala na tayo ng parking. Well, that's a good problem, Yes. po? So, okay. With that, yung pong challenge naman sa mga international buyers, hindi po natin may kakaila. Siyempre, nandyan itong crisis natin po, sa petrolyo. Naapektuhan ba? Nakita nyo ba na, teka, parang mas kaunti yung response ngayon or pareho lamang talaga rin? Nagkaroon po kami ng konting po dyan. And of course, yung naging fear in terms of the buyers na from especially from Middle East. Okay. So nagkaroon kami ng parang strategy na i-focus natin yung ating yung support kasi nag-host din po talaga tayo ng buyers. We call it the very important buyer program. Now we host the airfare, the accommodation. So yung allocation namin para doon sa mga hosted buyers natin, tinuon namin sa Europe, sa East Asia, kasi yung sa Middle East, although hindi naman namin siya binawasan, pero inantay lang namin kung kailan silang magano. Pero surprisingly po, Miss Cheryl, top pa rin sila. Pinakamarami pa rin na buyers na dadating from from Dubai, from Saudi. So marami din po na nag-sign up po talaga. Kaya hindi namin kung saan sila manggagaling, pero they are from the Middle East. Okay. Ano ang mga aasahan natin dito sa darating na IFEX 2026? Kasi may iba't ibang activities 'yan, 'di ba? Tsaka ano yung kakaiba rin or yung mga i-offer po ngayong 2026?
Ang pinakabago po natin, aside from sabihin ko yung mga regular na po nating features, yung flavor finds, which is where yung new discoveries natin ng mga food products, doon po natin nilalagay yan. Mga 30 companies po yan na or 30 products or more than. Na nilalagay po natin dyan para first touch point ng mga companies, especially buyers, ito yung mga bago na mga new, hindi pa nalolaunch yung iba sa merkado. So dito po nila makikita yung mga nilolaunch na products. And then of course we have yung ating Gmart, bago din po, hindi naman siya bago pero we are really pushing for this. We call it the Grocers Exchange Mart. If you're familiar po doon sa private labeling na strategy po ng ating mga companies o yung para hindi po siya for yung mga local brands natin but institutional. Yung like for example yung SM Bonus o yung sa mga all day na mga ano yan yung mga mga ano nila retail brands nila. So house brands lang ginagamit. Pero ang mga exhibitors or yung mga exporters or suppliers are our food companies. Nandoon. Oho, mga So, ganun po. kunwari ako, gusto kong maging magkaroon din ako ng ganon, doon ko mahahanap. Opo, lang ba yung mga buyers po natin, lalo na sa mga ibang bansa, Oo. na gusto nilang gamitin yung house brand nila, Oo. pero kukunin nila yung supply from the Philippines. Kunwari, Opo. meron silang, kahit na ano yan, basta food, Food po. Minsan ng mga nagiging yung product nila ng kape or kaya yung kakao o yung mga ibang mga commodities natin, even sugar or yung mga rice, yun yung mga basic, pero may mga iba na talagang they come in different forms ng mga food brands. So yun po yung nila na doon tinatry natin na kung hindi man tayo magkaroon ng stronger presence in terms of yung mga local brands natin, we are able to find another market segment. Ito po yung sa private labeling. Yes. Kagaya nan, kanina nabanggit ko, kagaya yung turmeric, lahat hinahanap yan. Apo. So kung ako kunwari taga France, Yes, 'di ba? Gusto kong i-offer to kasi ngayon, 'di ba, yung healthy stuff na talaga Apo. pwedeng lagyan ko ng brand na kala nila sa France pero actually sa atin galing yung Yes po. yung product itself, and then lalagyan na lang nila ng sarili nilang tatak. Kung We can yung do that. kine-carry ng mismong retail Parang yung retail mga toll store. di ba yung mga toll manufacturers, manufacturers, correct po. toll manufacturers. Lalo na sa mga coconut products Yes, natin. oo, Mga madami pinya, na. mga ganun. Pagdating naman, ano ba itong Miss Weng, yung IFEX Kitchen? Ano ba ito? May mga cooking demos ba yan? May mga chef ba tayo na iimbitahan? Exciting po ang ating IFEX Kitchen this year kasi po ang natin, Cooking with the Stars. Ay. So hindi lang po siya yung ating mga sabi natin yung mga feature natin are really mga chefs din naman at their own kumbaga status Yes. Pero ngayon po ang pinipili po natin na i-feature dito yung mga nagkaroon na po ng Michelin Yes. recognition. Oo. So both Makailan, 'di ba? Yes Nakita po. naman din natin Ang dami yan. po. So ang natin may dadalhin po tayo na magfa-fly in ng mga 4 na fly in na mga Michelin. Pero po sila Filipinos na abroad, pero yung restaurant where they come from are yung mga Michelin din po. And then meron din po dito na mga 4. So we're looking at 8 na mga Cooking with the Stars, pero meron pa pong iba na we will feature, of course, hopefully yung sa Samar na Secret Kitchen of Samar. Mga exciting mga kapatid. Okay, so sa laki at sa dami ng exhibitors, segmented pa rin yan, 'di ba? Segmentized. Yes po. Meron iba-ibang area. Yes Categories ang tawag. po. Okay, ano po ito ulit? Ang po natin per product. So, meron tayong sa beverage lane, meron po tayong sa seafood, meron pong mga meat, dairy, and poultry or dairy. And then meron po tayong sa mga fresh, sa mga fruits and vegetables, snacks. So, yun po yung natin, yung mga linya po natin na mga categories. Pero dun sa marketplace, hindi po natin ma-segmentize siya in terms of products kasi medyo maraming kinikerry ng ibang regions na sama-sama sila. So we segmentize them into islands, Luzon, Visayas, Mindanao. So that's the marketplace. Tapos Yes. meron tayong international hall Yes also. po. Oo. And then
syempre hindi mawawala dyan kung may cooking segments din, 'di ba? With the stars po ay nandoon pa rin ba mga seminars? May mga ganun Meron din pa ho dyan tayo. tayo dyan, mga seminars po natin. We call it the IFEX Talks. IFEX Talks, okay. Marami po yun ang ating mga nila-line up dito. Of course, ang naging parang naging regular natin din dito talks is from the FDA kasi yun po yung kailangan natin ng mga food manufacturers to learn kung ano yung mga bago sa ating food safety or mga mga regular mga kailangan sundin and yung mga new labeling requirements. And then of course we have yung sa market entry requirements din. So meron tayong mga i-feature na ibang mga entry to the EU market, entry to the Canadian market, mga ganun po yung feature natin. And of course, sa sustainability. We have more talks about in terms of how to be sustainable in their operations, how to be sustainable in doing business. So yun po yung natin, how para po mapanatili natin yung ating yung contribution to the Sustainable Development Goals ng UN na malapit na po siya by 2030 na ma-achieve. Isa rin, naalala ko noon, meron kayong mga nire-recognize or pinaparangalan, yung Katha Awards. Ay, syempre naman po, mamaya Syempre. po, meron po tayong isang finalist na naimbita rin po natin dito. Ang Katha Awards is a recognition for ating mga entrepreneurs, food entrepreneurs na talagang nagbigay ng kanilang panahon at saka yung kanilang devotion or dedication to continue innovating or giving new products. Kasi hindi pwedeng lagi na lang sa IFEX yung yun at yun ang napupuntahan ng mga buyers natin. They really quest for new and innovative products. So yun ang natin nilalagay talaga dito na ipakilala ang mga bagong mga companies. Especially ngayon, marami pa mga interesadong companies na ngayon pa lang sasali sa IFEX. So naging na rin po, kumbaga naging parang kung sabihin natin na most covetable participation is IFEX Philippines. Oo. Goal talaga yan. Yan ang goal ng mga MSMEs, no? Yung mga nagnenegosyo na ibang level ka na pag naging bahagi ka ng IFEX. Pero paano nga ba ninyo pinipili or paano nakakasali? Sa IFEX po, meron po kami talaga, pag yung exhibitors po na talagang natin, it's really something na very stringent po ang aming pagpili because yung tinitingnan natin, first of course, yung business documents nila. Dapat kompleto yan. And valid. And of course, yung kanilang FDA certifications. Mas maganda kung meron sila. Of course, yung requirement din ng CPR, that's a Certificate of Product Registration. Dapat valid din po yun. And then, ang iba po natin hinahanap dito, para lang makapasok sa ibang international markets, yung kanilang mga international certifications like HACCP, kosher, halal, o yung BRC, yung mga iba pang na USFDA, mas maganda pagka they are able to get those certifications para mas madali yung pagpasok nila doon sa merkado na tina-target po nila. At ang maganda po dito mga kapatid, sa ating pamahalaan sa DTI, kung kayo yung ganito, nakikita nila na pwede na kayong umabot sa ganitong level, they'll let you know or they'll guide you. Like with the negosyo centers natin, nandiyan sila para gabayan kayo na sa simula pa lang ng pagsisimula nyo sa inyong negosyo, tama na. Nandoon pumapasok yung kahalagahan na rehistrado kayo. Tama po. Kasi doon nyo magigain yung trust ng tao na kayo'y legit na negosyo. At saka safe. At safe. Oo, safe yung inyong pagkain. Kaya tayo rin as consumers, mga kapatid, ay dapat isa ito doon sa chine-check natin bago tayo bumili ng mga produkto for our own safety also. At pag mayroon na yan, paano ba yan? Tatak ng DTI? And FDA. FDA, mga kapatid. Kasi hindi naman sila makakakuha ng FDA approval kung hindi sila rehistradong negosyo. Opo. Tama ba yung Tama po yun. Parang may steps po tayo dyan na sinusunod. Kaya, ayan. So, doon sa mga naintindihan po natin sa simula ng pagnenegosyo, hindi nyo pa naisip na i-register yan. Pero pag naniniwala kayo sa negosyo nyo, sa business nyo, sa food, kind of food or product that you have,
humingi na po tayo ng gabay, guidance po sa negosyo center ng DTI. Para naman yung mga health center kabuting nandyan lang po sa inyong mga LGU, magtanong lang po kayo para din nandun yung less na risk, na mas mababa yung risk ng pagkakamali, 'di ba, ng pagkalugi, nagagabayan kayo ng tama. And then after a while, pag maayos na, hindi nyo, makikita nyo na lang, bahagi na kayo ng IFEX. Diba? Ng IFEX na, at kung kayo ay wala pa doon, goal nyo yan, bumisita po kayo, maging bahagi kayo ng IFEX. May inspire kayo, makikita nyo yung, wow, someday, I'll be one of the exhibitors, o tayong mga ordinaryong mamamayan, mga consumer, kaya baka akala nyo kasi, international food, diba? International, baka ang pwede lang dyan ay mga international buyers. Hindi na, diba? Hindi na po. Pwede na tayo makisali. Opo. Open po siya for everyone. Lahat po ng kumakain. Oo, Siyempre, yes. lahat. Sino ba namang hindi mahilig sa pagkain? So yun po ang ating na it's open to all, but of course may lang po tayo na day one, because this is an international food exhibition, ang ating trade buyers ang binibigyan natin ng access doon po sa main hall, kasi ito po yung ating trade hall or for our export ready companies, para bigyan po natin ng kaukulang importansya ang kanilang mga business transactions during day 1. Pero sa day 2 and day 3, open to all na po yan, at saka magiging na po siya, open na rin po for retail selling, yung 3 nasa day 1. days lang pala. Pero Hindi yung po marketplace sinagot ng 24. At na ho Hanggang linggo. Actually po dati, talagang 5 days yan. Oh. So, yung mga iba naman, ng mga exhibitors, we try to, kung ano yung, nila, how much do they, how many days ang nakikita nila na talagang, talaga maximize yung kanilang pagiging, stay as an exhibitor. Kasi yung iba from the regions din. So, para kailangan din. Yung mga buyers din po naman normally, dahil hindi naman nung kalakihan ng ating show or ating exhibition, they come almost 1 to 2 days lang naman po. Hindi naman sila nag-stay. So mga kapatid, ito po ay, this will be on May 21 to 23. Pero yung May 21, which is a Thursday, para po yan sa international buyers. For the main hall. Pero yung marketplace po natin, bukas na rin. Marketplace natin, kung dito yung sa retail, open to everyone na po yan. Ay, Kasi okay. bentahan po yan ng talaga at retail. Pero pag, like if I go on the 22nd, makakapasok din ako doon sa international, makikita na rin. Yes po. Ayan, so again, kailan po ito, saan, Miss Weng, Miss Rowena? Po tayo, punta po tayo sa World Trade Center this coming May 21 to 23. Ang iniimbitahan ko namin lahat, hindi lang po ang ating mga international buyers, but everyone po, especially yung ating mga food enthusiasts, even of course ang ating media, ang ating mga government employees po. It's something that we entice you to see, dahil nandito po ang ating yung ating advocacy to promote the Philippine food products. Anong oras po ito? As early as what time po bukas na ang ating IFEX? Ang exhibit hours is 10 a.m. to 7 p.m. po. Ayan, 10 to 7. Oh, tama-tama. Thursday, it falls on a Thursday, Friday, and Saturday. So, make sure mga kapatid na bisitahin nyo, ma-amaze kayo, mamamangha kayo na kahit sasabihin natin, di ba, parang mga Pilipino tayo, alam na natin kung anong klaseng pagkain mayroon tayo or the flavors that we have. Meron at meron tayong madidiscover na bago. Especially if your interest is into food business, akala nyo okay na yung produkto nyo, makikita nyo na ay pwedeng may mga collaboration yan. Pagdating din sa mga flavors, may mga discovery kayo, and wag nyong palalagpasin yung mga itong mga seminars na i-offer.
is it open to everyone also? Meron po siyang, of course, registration process Aha. na doon po sila, dahil limited lang naman po ang ating room for the IFEX talks. So, pili po sila doon. We will soon be sending out, releasing po yung natin, mga line-up po ng mga topics po for the IFEX talks. Kagaya po yung mga nasa ibang regions na hindi makaka-attend. Hybrid din pa to? Hindi pa po natin siya na yanong hybrid, but ang aming mga talks is recorded naman po siya. It will be uploaded naman. Ayan, po makita siya. natin sa YouTube nila, makikita Pag- natin sa social media, sa Facebook, para kahit na natapos yung seminar, marami pa Pwede rin pa rin makapanood. Yes At po. marami ka kasing matututunan pagdating sa seminars Sayang. Ito po. Pero yung mga a-attend, ano po ba yan? Open? Yan ba yung mga nasa gitna ng halls or kwarto yan, yung seminars? Sa taas po yan ng World, if you're Sa familiar sa second. World Trade Center, dun po tayo sa mezzanine floor or sa taas po ng Luna and Hidalgo rooms. Doon. Apo. Ang lang po, dagdag ko lang po, meron po kami admission fees. Ay, okay, alright. So, yung admission fees natin is 200 pesos. Napakamura naman po siya. And single entry po siya. So, pagpunta niyo po doon, it's for the regular po. Pero we offer po ng 150 for the senior and PWD and 100 lang po sa mga students. Diba? Napakamura lang naman siya. Ang And murang-mura. then, mabubusog na po sila. Hindi na kailangan pang Naku, bumili. baka nga hindi na kayo makabili sa for sure yan, maraming mga free taste, diba? Totoo po. Oo, mabubusog na kayo. Pero again, ang sa akin po ay suportahan po natin ang sariling atin. You know, yung pong mga ganitong events ay sana hindi natin pinalalagpas dahil minsan kasi, ayan na naman tayo yung mga nangyayari sa bansa. Hindi natin mayalis na mapag-usapan po yan, na minsan sabi natin, ang hirap mahalin ng Pilipinas, diba? Pero sa mga ganitong event, mamahalin mo ang Pilipinas. So, let's be proud of what we have and lalo na, we encourage the vloggers, especially, lahat naman tayo vloggers na ngayon, diba? Huwag po natin kalimutan, siguraduhin natin na bawat, make an extra effort. Masipag tayong mag-post, pero mas magsipag tayo sa mga ganitong mga events na mag-post dahil hindi lang naman mga followers natin yan ang makakakita. Hindi natin alam pagdating sa algorithm, pag marami tayong magpo-post, mas makakarating po sa international market itong mga produktong ito. So tulungan po natin yung ating mga MSMEs, yung ating mga negosyante, yung sariling atin na mas makilala sa ibang bansa. Ano po? At hindi naman tayo pagbabawalan dyan na mag-post, na magkuha ng video. Dyan nyo ilaan ang oras nyo sa pagbablog. May 21 to 23, mga kapatid, sa World Trade Center, of course. Simula 10 a.m. bukas na po hanggang alas 7. Dali nyo yung mga kaibigan nyo, your family, diba? Naku, nanay ko na naman, eto na naman, nak. Anong araw tayo pupunta? Sabado tayo, ma'am. Ayan, Saturday tayo. Pupunta. Dadaling kita, alas 10 pa lang, pupunta na tayo Mas dyan. maganda sa umaga at po tayo magpunta. As early as 10 o'clock. Ayan. Again, Ms. Weng, imbitahan mo po sila ulit. Okay po, sa ating mga tagapakinig, tagapanood po ng Perfect Mornings with Miss Cheryl Cosim, inaanyayahan ko po kayo na pumunta po sa IFEX Philippines or International Food Exhibition at the World Trade Center mula po sa 21 hanggang 23 ng Mayo. 10 a.m. to 7 p.m. Dadagdag ko lang po, sa government employees po natin, we offer it for free. It's free po ang entrance natin. And for our trade buyers po, meron din po kaming access doon na yung lane na pwede po kayong mag-sign up on site kung hindi kayo nakapag-register, pre-register. And you will also be given free access to the show. Yan.
So siguraduhin nyo, kung kayo government employee, don't forget your IDs. Tama po. Kung kayo estudyante, your IDs. Senior citizens and PWDs, your IDs. Don't forget. Diba? 150 pesos for senior citizens and PWDs. 100 sa mga estudyante. Government employees, libre. Para po sa atin, suportahan natin. 200 pesos lamang. You have, the whole Whole day. range. Whole day. Whole day. Po ang ating pwede. Pero kunwari, lumabas na ako, bumalik ako ulit. Pwede The same naman day, po. pwede pa Yung rin. ID pa naman ninyo valid for that day. O, diba? Again, that will be on May 21 to 23. Ilagay nyo na po yan. Dali. Ilagay nyo na po sa cellphone nyo. Lagyan nyo na ng alarm. Ayan, May 21 to 23 ang IFEX 2026. Salamat po, Ms. Rowena Maraming Mendoza. salamat po. Ayan, Ma'am Weng. Salamat po ang Department Manager po ng Center for International Trade Expositions and Missions ng DTI.